Hello kapatid, may tanong ako. Posible nga ba na mahalin natin ang isang taong hindi naman kamahal-mahal? Sa palagay nyo? Oo, pwede. Posible pala na mahalin natin ang isang taong hindi naman talaga kamahal-mahal. Ayon sa chapter 12 ng book na The 5 Love Languages ay pwede. Pag napuno mo ang love tank ng anak, or magulang, or asawa mo pa yan, ay pwede. Ano nga ba yung love tank? Ito yung virtual or emotional na tangke na pinupuno natin ng love languages ng mahal natin sa buhay. Ano yung mga love languages na yan na tinutukoy? Maaaring words of affirmation, gift giving, physical touch, quality time, acts of service. Para mapunuan mo yung love tank ng partner mo o kaya ng mahal mo sa buhay, alamin mo muna kung ano yung love language niya. Observe mo siya kung mahilig siya sa ganito. Halimbawa, mahilig siyang tuwang-tuwa siya kapag nag-aya ka sa kanya na magkape. So, makikita mo na yun talaga ang love language niya is quality time. Habang kausap mo siya, iintindihin mo kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung nararamdaman niya, na wala ka talagang iniisip na iba. Undivided attention. Bibigyan mo siya ng oras, attention sa moment na yon, at ito yung tinatawag na sample ng quality time. Halimbawa naman, acts of service. Ihahatid mo o susunduin mo yung iyong misis sa trabaho. Ayan, yun yung isang halimbawa ng acts of service. Halimbawa naman sa physical touch, yung ihahag mo siya, ikikiss mo siya pag may problema siya or nabibigatan siya. Hindi kailangan yung magbigay ka ng solusyon sa mga problema niya. Sa isang relationship kasi, hindi naman kailangan nag-a-agree kayo sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang, parehas kayong humahanap ng solusyon para masolusyonan lahat ng mga disagreements ninyo. Pag nalaman mo na kung anong major love language ng mahal mo sa buhay or ng partner mo or ng anak mo, unti-unti mong i-fill up yung love language na yon. Halimbawa, kung ang love language niya ay words of affirmation, lagi mo siyang kailangan sabihan ng magagandang bagay. I-appreciate mo yung mga ginagawa niya para ma-feel yung love tank niya. Halimbawa, yung spouse mo, lalaki, yung asawa mong lalaki, nagpo-provide sa inyo. Although talaga naman dapat nagpo-provide siya. Pero kung ginagawa niya yon ng maayos, dapat maganda, i-appreciate mo din yun. So, thank you love kasi good provider ka. Sinasabi mo rin yun sa kanya. Maganda, dapat sinasabi mo yun sa kanya. Halimbawa, magaling siya sa paghawak ng pera, dapat binabanggit mo rin yun. Kasi nga, kung ang love language niya is words of affirmation, gusto niya, naririnig niya sa iyo, mula sa iyo, yung mabubuti at magagandang mga pananalita na napapansin mo mula sa kanya. Sabi nga ni Jesus, diba, sa Luke 6:27, love your enemies, do good to them which hate you. Yung love mo sa kanya, darating din ang panahon na i-reciprocate niya rin yun. Hindi man siguro mabilis, pero unti-unti sa pagdaan ng panahon, nakikita niya na genuine talaga yung pagmamahal mo sa kanya. Genuine talaga na gusto mong maipakita yung love mo sa kanya. Darating din ang panahon na i-reciprocate niya rin yun. Dating taong hindi ka mahal-mahal, magiging kamahal-mahal na siya eventually. Pag tama mong nagawa at tama mong naibigay or naipakita yung pagmamahal mo sa kanya. So, if that relationship really matters, especially kung kapamilya mo siya, asawa mo, anak mo, alam kong gagawin natin ang lahat para maging maayos ang relasyon natin sa isa't isa.
And I think it's worth it na maging maayos yung relasyon natin sa isa't isa, lalo na kung nasa isang bahay lang naman tayo, di ba? So guys, I highly recommend na basahin nyo tong 5 Love Languages by Gary Chapman kasi ito yung sekreto sa relationship na nagtatagal, hindi lang sa spouse nyo, kundi sa family nyo as a whole. Ayun lang naman guys, sana may natutunan kayo. This is Chris. Follow for more.